Hello mga kaminang! Gagawa tayo ngayon ng isang side dish na perfect sa mga grilled o mga piniritong ulam. Diba kapag bumibili tayo ng mga lechon manok o kaya ng barbecue, ito yung kadalasan na isinasama nila kapag bumibili tayo. Pero kahit ganitong simpleng piniritong isda, nako mapapa-extra rice ka talaga. Alam nyo ba na napakadali lang pala nitong gawin? Kaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap na atsara. Tara, samahan mo na ako sa aking kusina. Welcome to Minang's Kitchen! Sa paggawa ng atsara, yung pinaka-main ingredient natin dito ay yung hilaw na papaya. I-grate natin yan o gagadgarin natin yan gamit yung cheese grater. Pero yung gamit ko dito, yung medyo malalaki yung butas ng cheese grater. Pwede kayong gumamit ng medyo maliliit kung mas tight nyo yung parang mas pino. Yan makikita nyo sa ating video, pahaba na malalaki yung aking paggadgad dyan. Kasi mas gusto ko sa atsara yung merong texture. May bite siya pagka kinain ko na. So after natin gadgarin yan, ilipat natin sa isang malalim na lalagyanan. Next procedure na tayo. Maglalagay tayo dito ng asin. Yung ginamit ko nga pala dyan ay rock salt. Naglalagay tayo nito para makatulong sa pagtanggal ng water content ng ating papaya. Halu-haluin lang natin yan. Pagkatapos mapapansin nyo na magtutubig na yan. Kung habang hinahalo nyo yan, ay pwede nyo naman yan na piga-pigain na para mas lumabas pa yung kanyang tubig. Doon na tayo sa ating susunod na step. Aalisin na natin yung kanyang tubig. Ipigain natin yan ng by hand. Pigain nyo hanggang sa kaya nyong alisin yung kanyang tubig. Pagkatapos yung napiga nyo ay ilagay nyo sa isang lalagyanan. Meron pang isang mabilis na paraan sa pagtanggal ng tubig. Kung meron kayong cheesecloth o malinis na tela, ilalagay natin doon yung papaya at doon natin to pipigain. Iikutin nyo yung tela, bigain nyo hanggang sa kaya ninyong palabasin yung tubig doon sa ating papaya. Mga kaminang, medyo mapapalaban lang tayo dito sa pagpiga kaya ilabas nyo na ang inyong mga lakas. Pagkatapos ay ilagay nyo na doon sa ating lalagyanan. So punta na tayo doon sa ating susunod na gagawin. Paghihiwa-hiwalayin muna natin itong ating pinigang papaya. Diba kanina naglagay tayo dito ng asin? So para mabawasan yung alat dito sa ating papaya, maglalagay tayo ng suka at ibababad muna natin itong ating pinigang papaya. Ayusin nyo yung papaya at haluin nyo yan para lahat sila ay makover ng ating suka. Ibababad natin ito ng 1 to 2 hours. Siyempre mas matagal, mas maganda. Pero kung talagang nagmamadali, 30 minutes ay pwede na. Sa mga kaminang, after ng pagbabad natin, higaan time na naman tayo. Don't you worry mga kaminang, huli na to. Bigain nyo ulit ng maigi yan hanggang sa kaya nyong mailabas yung excess na liquid dito sa ating papaya. So habang ginagawa natin yan, kung bago ka dito sa aking channel, please consider subscribing. Click mo yung subscribe button and notification bell para magkaroon ka ng notification sa mga upcoming kong videos. So kapag natapos na natin yung pigaan, ilagay nyo na yan sa isang malalim na lalagyanan. Paghihiwa-hiwalayin ulit natin itong napiga natin na grated papaya. After that, isusunod natin ilagay yung mga iba pa nating ingredients. Isasama na natin dito yung ating pasas at itong ating pineapple tidbits, which is optional. Meron kasi ako nakainan na atsara na meron ito at nagustuhan ko naman, kaya nagsama na din ako dito sa ating recipe. Medyo haluin nyo lang yan ng kaunti, pagkatapos itabi nyo na muna. Punta na tayo dun sa susunod nating step. So, lulutuin na natin yung ating pickling solution. Ibuhos nyo muna yung suka dito sa ating saucepan bago nyo buksan yung ating kalan. Ilagay nyo yan sa medium-low flame.
Hihintayin muna natin yan kumulo. At kapag nakita nyo na yung kumukulo, dahan-dahan yung ilagay yung ating asukal. Pagkatapos ay haluin natin yan hanggang sa matunaw na yung ating asukal. After nyan, ituloy pa natin yung ating pagsisimmer for at least 2 to 3 minutes hanggang sa maluto pa natin maigi yung ating suka at mag-slightly thicken yung ating sirup. Alam nyo yun, yung parang hindi na siya matubig, talagang magiging syrup na siya. Mga kaminang, yun nga palang tamis nung inyong gagawin pickling solution ay nakadepende na din sa inyo. Kung mas gusto nyo yung mas less yung tamis, bawasan nyo. Kung mas gusto nyo mas matamis kaysa maasim, dagdagan nyo yung inyong asukal. Kapag okay na yan, ibaba natin sa mahinang apoy yung ating kalan. At ilalagay na natin yung iba pa nating ingredients. Ito yung ating luya, hiniwa ko yan ng maninipis. Ito namang bawang, pinitpit ko muna yan pagkatapos hiniwa ko ng maninipis. Tapos yung carrots natin, hiniwa ko sa dalawa. Yung kalahati, in-strips ko, and yung kalahati ginawa kong flowers para may pang-decorate tayo. Maglalagay din tayo dito ng green and red bell peppers. Hihiwain nyo din yan ng maninipis. Haluin at isimmer natin ito ng mga 1 to 2 minutes. Pero kung mas gusto ninyo na luto yung inyong carrots, medyo tagalan nyo pa ng kaunti. At panghuli, ilagay ninyo yung ating hiniwang maninipis na sibuyas. Haluin nyo lang yan ng ilang beses pagkatapos patayin nyo na agad yung apoy. Ayan mga kaminang, ready na yung ating pickling solution. I-boost na natin yan dun sa na-prepare na nating grated papaya. Haluin natin ito ng maigi para pantay yung mga ingredients na inilagay natin. At syempre, para pantay yung pagkaka-absorb ng ating pickling solution dun sa ating grated papaya. After nyan, pwede na natin yan ilagay sa mga tight containers or bottles for storage. At bago nyo ilagay yan sa inyong mga fridge, kailangan hindi na yan mainit. Pwedeng-pwede nyo na din yan kainin agad-agad. At mga kaminang, kung naghahanap kayo ng extra income, pwedeng-pwede nyo itong gawing negosyo. Kaya yung mga carrots na ginawa nating flowers kanina, ilagay nyo lang yan dun sa gilid ng bottles para mas maging attractive yung ating ibebenta. Presenting to you my version of achara. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, please consider subscribing. You can also like and share the video. Okay, kain na!